Matagal-tagal tayo hindi nakapag-ride kasi kasalanan ng bisikleta. May bisikleta. So kapag may bisikleta ay napakalaking ginawa. Wala kang iisiping gas, wala kang iisiping toll, wala kang iisipin na parking. Tapos anytime pwedeng lumabas. First agenda, magpagas muna tayo. Tsaka bala kong bumili ng factory seat. Kasi sobrang nabababaan na ako dito sa upuan na mababa. Nabababaan sa upuan na mababa. Of course. Nabababaan na ako. So hindi ko na gusto yung riding position ko, sobrang baba ng upuan. So babalik ako sa factory seat na mas mataas. Yun nga lang, masyado siyang malambot. Hindi ko maramdaman yung feedback and feel ng grip sa likuran. Hindi ko maramdaman yung kung anong ginagawa ng... nararamdaman ko naman pero kulang. Kumbaga, nababawasan dahil may foam yung upuan. Gusto ko talaga hard seat. Wala, sinubukan kong itong hard seat ko ngayon, sinubukan kong iangat. Kinakailangan ng makapal-kapal na rubber bushing sa ilalim. Ganun din. Hindi ko rin maramdaman yung feedback kasi yung rubber bushing yung tumatanggap nung feedback from the rear tire. Naghanap ako ng metal bushings o metal kung ano man, metal plate o kung ano mang pwede. Wala akong mahanap. So sabi ko, ano bang mas mahalaga sa akin ngayon, yung riding position na gusto ko o yung feedback from the rear tire? Sabi ko, yun na lang munang riding position kasi naaalibad-baran ako sa sobrang babang upuan. Yung 91, ano lang, 300 lang. So yung 300 ko ay naka 4.5 lit. Yung 300 ay naka 4.5 liters. Pwede na. Pwede nang pang ikot-ikot lang. Makapag skyway Kaya nga ako bumili ng motor kasi gusto kong mag skyway palagi Kasi sa skyway ako lang ang kamote. Walang ibang kamote. Walang nakakainis. Ako lang. Yun naman si Octavia. Ang hubad na CF Moto. Ang hubad na 2019 CF Moto 400 NK. Si Octavia. Yun nga pala, magbi-bleed pala tayo. Magpapalit na pala uli ako ng brake fluid. Crosswinds. Lakas ng hampas nun, dalawang bugso.
galing dito sa kaliwa. Siguro, yeah, quick tip. Kapag meron kayong nararanasang crosswinds sa highway, you have to lean into the crosswind. Kung saan nanggagaling yung crosswind, halimbawa galing sa kaliwa, lean your upper body a little bit to the left, and also the bike a little bit, konting-konti lang, para ma-offset. Marami dyan na nagugulat, nabibigla na nandyan na yung hangin tapos wala nang magawa, na nagpapanik. Yun lang siguro, wag din magpanik. Actually, kahit wala kayong gawin, kung tinamaan kayo ng crosswind, kataasan yan, isasalida lang kayo pakaliwa o pakanan. Ganun lang naman yun. Ngayon, kung hindi kayo nagpagulat at kung hindi kayo nagpanik, walang mangyayari sa inyo. Lilipat lang ng linya yung motor. Yun nga lang, syempre, nakaka-discarril ng confidence yun. Kasi nga naman, sinusunod mo yung linya mo, tapos bigla kang lilipa rin pakaliwa pakanan. Pero pag yung manageable na crosswind, hindi ganun kalakas, actually okay lang. Kahit di kayo mag-lean into the crosswind, very manageable, very safe. Traffic on a Sunday, anong meron? Dito tayo sa no RFID. Hindi naman sa no RFID. Wala lang ako pambayad. Walang pambayad. Wala lang load. Ay, okay. What? Well, thank you so much! Ilang beses nang nangyayari sa akin yan. Hindi ko na mabilang. Lampas 20 beses na. So ano yun? Wala akong load. As in, wala talaga akong load. Either crush ako ng teller. Ang kapal na mukha, putik. Ano yun? Ang hirap intindihin minsan yan. Ilang beses nang nangyayari sa akin yun na wala akong load pero nag-o-open. Tapos nakalagay lang low balance or kung ano man. Sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Alam namang bumalik pa ako doon, umikot pa ako, miss, wala po akong load. I just want to be honest with you guys. Ayoko kayong dayain. Kaya ipa-aresto muna ako. Ready na ako, di ba? Nag-ready ako ng 100. Ito nasa front pocket ko. Kasi alam ko magbabayad talaga ako ng cash. Again, sino ba naman ako para tumanggi sa grasya ng libre? Di maraming salamat. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's Day, kung ano pa mang okasyon. Ewan ko, hindi ko rin talaga maintindihan. Ilang beses nang nangyari yun, hindi lang ngayon. At hindi ko maintindihan kung bakit. Kasi pag nag-load naman ako, hindi naman nila binabawas. Wala naman nababawas. So, naku, baka nadadamay ako nagagamit ako bilang instrumento ng korupsyon. Tanga. Anong instrumento ng korupsyon, tanga? Tara, BGC. Na maintindihan na kung ako'y makakabili ng riding shoes o hindi. Tagal nang sira yung riding shoes ko eh. Libre. Wait, let's pull. Mabait po ako. Green. Ay, wait lang. Nasa isip ko nga pala kanina kung bakit ako dito pupunta. Dapat pala dadaan din ako ng
01 Moto. Wala tayong makausap, hindi ko alam, masyado silang busy. Oh, okay lang. Okay lang. No problem. Thank you, thank you. Anyway, tara sa BGC. Ang na-imagine ko nga, magpapatayo ako ng sarili kong private shop. Ko lang. Hindi business kasi wala akong SEC registration, business permit. Hindi rin naman ako certified na para mag-business or para maging technician or mechanic or fabricator. Wala naman akong mga ganong certificate. So magtatayo ako ng shop pero akin lang. Isang private shop. As na-imagine ko, no, meron akong sarili kong dyno. May sarili akong mga kung ano-anong pwedeng gamitin for tuning. May sarili akong wheel shop. Tapos may sarili akong supply ng wheels and tires. Ang sarap mag-imagination. Sarap mag-imagination. Sarap mag-imagine. Kung talagang biglang may mahulog lang na sako-sakong pera ngayon sa harap dito sa intersection. Makikipag-agawan ako. Crosswind, galing sa kanan, galing sa kaliwa. Aray ko. Tinamaan ako ng strap ng ng hoodie. Naka-antena pa. Yun nga lang, masarap yung hangin. Presko. Inabutan ng dilaw. Ang budget ko ay 7,000 pesos. Kasi ayoko nang mag-invest ng ganung kalaki. Tapos, ano ba, let's say, full-on track riding boots. Hindi naman ako magta-track. Pero yun nga lang, maximum protection yun. So, magko-compromise na lang ako. Maximum protection, yung highest level of possible protection, pero affordable, yung pasok sa 7,000. Yun yung top 2 parameters. So, yung pinakamataas na possible na safety rating or safety features na pwede na pasok sa 7,000 pesos. Kasi wala namang ibang mahalaga na sa akin kundi yung safety lang talaga eh. Yung comfort, wala naman sa akin yun eh. Mahalaga eh, safe.
hindi na tayo kasya dyan. kahit anong pilit na gawin ko, hindi tayo kasya dyan. Ang tawag dito? Okay, yun. Anyway, back to riding shoes. So magko-compromise na lang ako para makabili na ako ng riding shoes. Ang mahalaga kasi meron, kaysa sa nag-aasam ako ng sobrang taas ng quality tapos hindi ko naman afford, eh di wala rin ako magiging riding shoes. So magko-compromise ako. Ano yung highest possible safety level na pwedeng bilhin ng 7,000 pesos? Yan. Tingnan natin. Palagay ko wala. Palagay ko wala. Skuday. Pwede naman ako maghintay ng isa pang sweldo. Tapos isagad na natin yung budget ng siguro 10,000 pesos. Pero above 10,000 pesos, eh parang hindi na siya ganun ka cost efficient para sa akin. Kasi hindi naman nga ako magta-track day na. Malabo na yun ngayong sa dami na tinatrabaho ko. Malabo na yun. Tapos yung pera ko is nakaalat na yung pera ko, nakaatado na yung pera ko sa mga bills. So mukhang wala rin akong maiipon, wala rin akong na pang track day. So wag ko na munang asamin yung gear na pang track day. Basta sa ngayon titingnan ko muna. Magbabakasakali lang tayo. Ano yung highest possible safety level na pwedeng bilhin ng 7,000 pesos. Tapos tingnan natin yung presyo ng iba. Kung wala talaga sa 7,000 pesos, hihintayin ko yung next sweldo, makakapagdagdag pa ako doon, siguro makakabuo ako ng 10,000 pesos. Yun na siguro yung sagad ko, 10,000 pesos. Sa sobrang kuripot ng aking pagkatao, ayoko talaga bumili ng sobrang mahal na, not unless ito, example, yung Dainese o yung Dainese, meron silang naka 50% off, dating 36,000 pesos, eh parang inuubos na lang ata, ginawang 50% off, ginawang 18,000 pesos. Yun, pwede kong bilhin yun, kasi dating 36, ginawang 18, 50% off. Pwede na yun. Pwede ko nang pag-ipunan yun ng mga 4 na sweldo. Yun nga lang. Baka pagkatapos ko mag-ipon, wala na. May nakabili na. Tingnan natin kung meron pa doon. Nakita ko yung last time yung bago magpasko. Ngayon ko na pala rin i-share kasi baka maubusan na ako ng camera ng battery mamaya. Napapaisip ko kung bumili ng pangalawang motor na gagamitin kong pang service lang sa anak ko pag gumigimik siya, ganyan. Pero naisip ko, ayoko na ng sakit ng ulo ng rehistro, change oil, at kung ano-anong maintenance. Gusto ko yung talagang sakay lang ng sakay, gamit lang ng gamit. So naisip ko, sa halip na second hand na scooter or kahit third hand na scooter nga okay sa akin Pero wag na pala yun. Mag-electric na lang tayo. Electric scooter na lang. Yung mga scooter din naman pero electric. So wala na akong aalalahaning rehistro, maintenance, sasaksak lang, i-charge lang. Yung mga tipong yung mga simpleng tipo lang na parang battery lang ng Motolite o kung ano man na sinasaksak sa loob ng bahay. Yun, kahit ganun lang. Yung tipong talagang dependable na sasakyan mo, gagamitin mo, ganun lang. Wala ka nang alalahanin. So napapaisip din akong bumili ng ganun. Kasi dito sa big bike, hindi ko ito magamit na service para sa mga anak ko. Ayoko rin talagang isakay dito yung mga anak ko. Lalo na yung para sa dalaga ko, yung sa aking 16 na talaga ngayon pa lang umpisang gumimik-gimik, punta dito, punta doon, o di mahirap maghatid kasi ng sasakyan ngayon kung may ganong klaseng scooter, di mas madali, di ba? Naisip ko, sabi ko second hand o third hand na Honda Beat, pwede, murang-mura na yun. Baka benching ko, meron ka mabili nun. Yun nga lang, irerehistro ko pa yun.
plaka pa nun, may huli pa yun, tapos change oil pa nun, maintenance pa nun, panggilid pa nun. So ang ano ko na lang is, nasaan ang KTM? Lumipat na uli ang KTM. Oh God, saan lumipat ang KTM? Ba't wala na sila dun? Makikita natin sa motormarket. Boy, Happy New Year! Popcorn! Okay lang. Okay. Tingnan natin kung meron tayong mapak. Mamaya na ulit tayo mag-camera. Okay. Tapos na ang window shopping dito sa Dainese or Dainese, kung paano nyo man binabanggit yan, Moto Market. Na-post ko na yung mga nakita ko. Na-post ko na sa Facebook ng Man Cannot Ride. Pagkakahirap. Pagkakahirap pumili. kapag walang pambili. Okay, it is 5:30. Ikot tayo sa Bridgetown, sa Mototown. Tingnan ko kung abot pa tong camera na to. Joseph